The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus proposed a parable to the crowds. The kingdom of heaven is like a mustard seed that a person took and sowed in a field. It is the smallest of all the seeds, yet when full grown, it is the largest of plants. It becomes a large bush, and the birds of the sky came and dwell in its branches. He spoke to them another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed with 3 measures of wheat flour until the whole batch was leavened. All these things Jesus spoke to the crowds in parables. He spoke to them only in parables to fulfill what had been said through the prophet. I will open my mouth in parables. I will announce what was lain hidden from the foundation of the world. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kahapon po, alas 4, ang ating pong kardinal ay namuno sa isang misa na dinaluhan po ng halos lahat ng mga kongresista sa Manila Cathedral. It was a partnership between the commission which I head, the Public Affairs Commission of the Archdiocese of Manila, and the House of Representatives. So punong-puno po yung kardinal ng mga ang katedral ng mga mambabatas, kasama rin po yung kanilang mga staff. Maganda po yung sinabi ng kardinal sa homilya. Sabi niya, kayo ng mga representatives of the people, 2 bagay ang mensahe ko. Una, representation, o di kaya, pangalawa, presence. You are the representative of the people, and as a representatives of the people, you intercede on behalf of the people. You intercede on behalf of the people in front of the Lord. Yun ang isa. At pangalawa, kayo din naman ay nag-i-intercede on behalf of the people kapag kayo ay nasa halls of Congress. Yung sabi naman na presence, sana ay katulad ng Diyos, maging enduring din yung presence ninyo sa buhay ng mga tao, lalong-lalo na sa oras ng mga pangailangan. Ngunit, sinabi din ng kardinal, na sa ginagawa ninyong mga batas, sana ito ay makabubuti para sa tao. Ngayon, nire-reflect ko yung mga binanggit na ito ng kardinal, mga tama naman at higit sa lahat, mukha yatang akmang-akma sa konteksto ng pagtitipon, pero nais ko ding sabihin na yung pong mga batas na ginagawa ng mga mambabatas, mukha yatang yung iba ay hindi naman din talaga makakatulong sa taong bayan. Yung iba namang ginagawa nilang batas, mukha yatang interest lang para sa ilan. At yung mga batas naman na magaganda na nagagawa nila, ito naman ay nalalabag, hindi naman nasusunod. At madalas nga, yung mga hindi pa sumusunod sa mga batas na to, sila pa nang gumagawa ng batas. So yun po ang malungkot na katotohanan. Ngayon, nire-reflect ko yan, at gusto kong iugnay doon sa first reading, lalong-lalo na doon sa point na yung 2 tablets of stone ay parang hindi naman binalibag, kundi parang binitawan ni Moses. At di umano itong 2 tablets of stone containing the 10 commandments, ito po ay nawasak. Sabi ko, ito ba yung pinapahiwatig na yung batas ay nalalabag? Yung batas ay isinasantabi? Yung batas ay hindi sinusunod? So tingin ko, yung binagsak ni Moses, yung 2 tablets of stone, because he saw the people parang in merrymaking and in even wanting to have a God as their leader. Kasi si Moses daw, hindi na nila mahagilap, hindi na nila makita. It's actually treachery to somehow describe what they did. Kasi gumawa na ang Diyos ng lahat para sa kanila, pero parang tinatrador pa nila dahil gusto pa nila na ang mamuno daw sa kanila Diyos. Kaya nakita nila yung golden calf. At sabi na lang ng Diyos doon sa huling bahagi, I will punish them later. Ako na bahala sa kanila.
So yung paglabag sa batas, ano? Sabi ko, ang paglabag sa batas at hindi pagtalima dito ay parang likas na rin sa tao na dapat na mamumuhay tayo ayon dito, pero mas gusto pa ng tao na labagin ang mga batas na to. Etong 10 Commandments, symbolic sabi ko, pero yung batas na meron tayo, hindi symbolic kasi talagang ito yung nagpapausad sana ng ating buhay. Ang layunin sana ay mapaganda yung ating buhay, pero dahil nilalabag, kaya hindi nagiging maayos yung daloy ng buhay ng tao. At may mga batas din na hindi naman akma sa pamumuhay ng tao, kaya lalong-lalo pa na naging miserable ang buhay ng tao. So ano yung purpose sana nitong ginawa ng Diyos na pagbibigay kay Moses ng 10 Commandments? Gabayan yung mga tao, sumunod kayo dito, para umayos ang buhay ninyo. However, nakita ka agad doon sa punto na nagsasaya, naghahanap na ng Diyos-Diyosan. Samantalang yung unang-unang commandment dito, I am the Lord your God. You shall not have other strange gods. You shall not have other gods before me. So yun ang unang-una, nilabag ka agad. So yung ba talaga ang nasa DNA ng tao? Yung paglabag sa batas? Para masunod niya yung gusto niya. At hindi masunod yung makabubuti di umano para sa lahat. So yung presence at saka intercession na dapat na ginagawa ng mga mambabatas, sabi ko, okay na rin pero parang kulang. Kasi gusto kong makita na sila gumagawa ng batas, yung witnessing. Alam niyo yung witnessing, yung pagtalima, pagsunod. Sila yung gumawa, wag mo naman paikuti ng batas. Kayo yung gumawa, kayong unang-unang magpatupad ng batas. Dami-dami yung batas, anti-corruption measures. O sabihin ninyo, sino yung unang-unang corrupt? Di ba? Sila gumagawa niyan, anti-corruption measures. O meron pa sila na dapat ay yung public office daw, public trust. Kaya meron silang, kumbaga ay mga ginawa ng mga polisiya para maging accountable sila, accountability of public officials. Napapaikot-ikot nila to eh. So where is the witnessing part? The Israelites did not witness to the 10 Commandments that were given them by the Lord. And so, biblical times pa yan, ano na tayo ngayon? Tapos na yung biblical times. We are in our own time. And yet such scenario, same circumstances still occur. So ano yung naging impact ng mensahe sa atin dito ng Diyos? Yan ngayon ang pilit ko na nire-reconcile. Papaano natin talaga maipapasok yung sarili natin sa buhay ng Diyos? It is something that baffles me. Kasi alam niyo bilang pare at saka bilang tao, ako din mismo, nalalabag din natin yung mga simpleng batas nga Nalalabag natin. Kaya, yan ba talaga yung ginawa ng Diyos na tao na nasa DNA niya, starting from Adam and Eve, na lumabag sa mga utos niya? I guess we have to be better than that. So ngayon, na nire-reflect natin ito, palagay ko, unti-unti lang, small steps, ika nga, nabaguhin natin yon. Yung parang papasok tayo sa ganitong buhay, yung buhay na inilaan ng Diyos, may mga gabay na, unti-untiin na lang natin na sundin. Kung hindi man outrightly and absolutely, strictly, magagawa natin lahat, unti-unti na lang. Kaya, nire-reflect ko din yung gospel, yung unang bahagi ng gospel, sabi niya, mustard seed, maliit na seed yan. Pero kalaunan, yan ang nagiging largest of plants. O yan ang ibig kong sabihin na, unti-unti lang, mag-umpisa tayo sa maliit na bagay. Mag-umpisa tayo sa paunti-unti, paimpit na pagtalima, hanggang makondisyon na yung buo nating pagkatao na ito ang pagkatao na tatalima susunod sa batas at kalooban ng Diyos at sa mga batas na gawa ng tao. I will repeat, it is the smallest of all seeds, yet when full grown, it is the largest of plants. It becomes a large bush, and the birds of the sky come and dwell in its branches. Look at that. Very parang matalinghaga na pagkakasabi ng ating Panginoon,
Pero pag inirelate natin sa buhay natin, especially in the context of following the laws and the commandments, sige, unti-unti na lang. Anong ibig sabihin ng unti-unti? Kung araw-araw, nagmamarites ang tao in opposition to thou shall not bear false witness against your neighbor. Araw-araw yan ha. Ngayon yung unti-unti, gawin mo na lang 3 times a week na lang. Ayun lang ang parang example na konkreto para makita natin. Kung hindi man totally, masusunod natin yan. Sige, unti-unti. Okay? So kung araw-araw din sila ay nagnanakaw, okay, ng ganitong amount, unti-untiin natin, yung 1 million, sige, gawin mo na lang munang 100 million. Kung hindi mo pa talaga totally masasubmit ang sarili mo sa pagtalima sa Diyos. Today, brothers and sisters, the Lord poses a challenge. The commandments are not given to us only to be violated. The commandments are guides given to us so that when we live our lives, meron na kagad tayo na path na susundin patungo sa Diyos. Through the help and the grace of the Lord, may we all be obedient to His will and His laws. Amen.